Ito na guys, set up na natin yung makina. Kasi nga pala meron tayong susunod na Mercedes-Benz pa rin. A45. Ito C200. Yung susunod natin A45. May diferensya ang kanyang piston. Palyado siya guys. Okay. Meron siya ditong side thrust guys. Dalawa yan. Ito dito sa gilid. Kabilaan yan. Pag ganun ang isa, pag ganyan din ang isa. Ito pang ano, pang loob. Ganito yung lapat niya guys. Okay. Kung nasa nito, doon mo rin din itatapat. Magtatapat sila. One, two, three, four, five. Baby.
Tagal muna sila. Nagmerienda muna tayo guys. Ipitan na natin. Nagmerienda kasi tayo. Guys, 60 pounds. Yan guys, malambot yung kapag 60. Okay. Palit na tayo ng bagong piston ring. Yan. Yung piston ring na. Nandito na siya totally. Yan. Pag may number, ganyan yan. Pangibabaw yan guys. Yan. Kakabit natin ang piston. My number no have. Because number have in Pakistan. Yeah. Even date start 1, he message to my father. Starting 1, every day message to my father. After. Message coming. And guys, yan guys, settings na natin ang piston ring. Yan. Itong gap na ito dito kung nilalagay yan. Isa dito. Yan. Saralungatan siya guys. Kahit anong lagay niyo yan, pwede. Pwedeng pa ganyan, paway. Pero ako ganito lang timpla ko niyan. Ganyan ang settings ko niyan talaga. Kahit aling sasakyan, kahit jet ski. Ganyan ang settings ko ng piston ring. Pero nasa sa inyo naman yan kung anong settings ang gusto nyo ilagay. Yan. Tuloy na natin. Yun. Tsaka nga pala may arrow siya no. Yang arrow na yan paunahan papunta doon. Yan. Exhaust intake. Yan. Ayun ang problema. Yung nag-machine shop kasi nito hindi naglagay ng ganito. Kaya mahirap yung pasukin. Okay. Counting, bigla-bigla lang ng tulak. Dahil wala eh, yan lahat oh. Nung nagpalit sila ng sleeve, hindi mo lang nila ginawang counting imbudo dyan. Okay, pasok natin lahat. Medyo nahirapan lang tayo magpapasok dahil sa anong tawag doon. Hindi ito inano ng machine shop. Hindi ilagyan ng guide para pumasok siya ng direkta. Ang madalian lang simple. Siya. Ngayon maghihigpit tayo guys. Kita natin.
Nagsilang ang torque ring natin dyan kasi maliit lang ang wheel schedule ay. Hirap din ma-overfit. Kaya tansyahan siya guys. Pag naglagatik na, hilahan nyo ng kaunti para alam mo yung maganda yung higpit niya. Ramdaman mo rin naman yun eh. Sobra na sa higpit o hindi pa. Ito guys, may timing siya guys. Ayan. Pasok natin dyan. Tapos, ipakita natin ang timing. Ayan. Dito siya nakatapat. Yun siya guys. Lalagay na tayo ng tornilyo. Apat siya guys. Ayan. Yan, kita natin ito guys. 40 pounds. Minsan kasi pag sobrang higpit yan guys, matigas. Okay. Ganda. Batang bata. Tayo ng oil pump. Ito. Ito yung kanyang oil pump. Dito siya nakalapat. Ayan. Guys, ayan.
gamitan din siya natin ng torque wrench guys para ang higpit niya parehas. Guys, maglalagay tayo ng timing chain. Ganito ang dampit chain niya guys. Ayun. Tapos ito, ganito rin. Wala kayong makikitang timing dyan guys. Wala siyang timing dyan. Pasok mo lang yan ng ganyan. Nakataas ang piston. Ayun. Okay. Ayan. Nag-order nga pala tayo dito ng wire kasi sira na yung wire. Pag sira yung wire o putol, magkaka-trouble-code kayo ng P06DA. Dito nakakabit yun. Sa solenoid na yan guys. Ayan. Ayun. Aha. May pakit na po. Ayan. Ayan. Anong cylinder head gasket? Mas maganda-ganda yung susunod nating makina. Sariwa yun. Bago yun. Ang problema noon palyado siya mga boss. Ang ano natin doon, ano yun 2019 model Mercedes-Benz A45. Gagawa natin ng vlog yun guys. Halos parehas lang ang makina nun pero saka ito, tapos ang pagkakaiba lang sa cylinder head sa camshaft. Meron siyang diferensya sa pagkakaiba sa camshaft. Tinanggal ko lang yung cylinder head gasket. Alam yung bakit? Pina-resurface pala natin yan. Kailangan babawasan din natin yung guide. Dahil pag hindi natin yung binawasan, baka tumukod. Ang problema niyan, pag tumukod, sisingaw ang kakawang ang gasket, hindi masyadong maiipit. So pag tumukod siya guys. Ngayon, yan, bumaba na siya. Dahil pati yung cylinder head pina-resurface natin. Kaya malamang yung butas bumabaw. Yan. Lagay natin ulit siya guys. Pasensya. Kasi pag hindi natin pinutulan yung guide, mahirap nang umulit. Mahirap nang magka-diferensya ng overheat. Sayang ng gasket, ang mahal ng gasket. Yan. Salpak na natin guys ang cylinder head. Dito siya guys.
Yun. Lumalag ako. Lumalag ako siya. Yan. Lalagay na tayo ng bolts. Cylinder head bolts. Ayun. Kasi nga pala, wala itong washer kasi nandito na siya nakabuilt-in. Aba, kulang na isa. Ito pala siya guys. Ayan. Okay. Lapat muna natin. Good? Watch it, did you? No. Ahmed, watch موجود؟ لا لا Yan. Sinabihan ng wala akong tatanong pa. So, kung muna. Yan guys, ihigitan na natin. Ihigitan na natin ng 100. Yun. Lock sa 100 yan guys. Ayan, 100. Lahat yan. Wala kasi tayong tagahawak, yun ang istan eh. Kaya mahihirapan tayo guys. Alpe! Alpe, marida mo na! Alpe! Marida mo na! Kaputi na lagi. Yan. Ayan. Lahat yan guys, 100. Lalagay tayo ng lifter. Pinalambot natin ito.
masyado siyang matigas. Pero kailangan na natin yun guys. Dahil medyo matigas siya, i-reset natin ulit. Ganito guys, kukuha kayo ng pinaganyan. Susundutin niya yan dyan. Yan. Okay? Yan, gumagalaw na. Yan, hindi yan gumagalaw na. So, gumagalaw na. Susundutin niyo yan dyan ha. Sa gitna. Dahan-dahan lang. Burgumbahin niyo. Yan. Diba? Hindi pa. Para pag nagbumba ang oil, kusa siyang naglapat. Yan. Lahat yan guys. Ilagay natin yung ulo. Try to get with you. Yan. Zero. Yan, konti na lang. Ayun. Ang pagpapalapat niyo guys, para siyang butunis. Pag hindi lumagatik, titingnan nyo kung umaangat ang lifter. Yan. Yung sumasama. Yan. So pag nailagay nyo na, double check nyo. Bago nyo ilagay ang camshaft para sigurado. Mahirap nang tumalon. Yan. Siyempre guys, ilalagay natin ito. Tama ba? O mali? Tingnan natin. O, tama. Ganito nga. Kasi ito pala yung ano, kanto. Yun. At syempre guys, isito rin. Dito rin siya sa dulo. Ayan. Okay. Lalagay na tayo ng camshaft guys. Intake camshaft. Dito naman tayo sa exhaust. Exhaust camshaft. Yan guys.
syempre guys, bago natin nilalapat ang lahat, lalagay muna natin ang pin na ito. May pin siya dito guys. Yan. Ayun. Pin ng kanyang bumper chain. Hindi pumasok sa butas ah. Ngayon na tayong papasok guys. Wala nang practice. Ngayon, at nakapasok na guys. Ang galawin niyo. Yan. Fitting na natin siya. Okay. Ayun. Nakapin na siya guys. Ito mamaya na yan. Pag na-timing na natin. Sa kanyang pinsunor yan guys. Nalagay natin yung bracket na yan guys. 4 siya. Para paglagay natin ng timing, hindi siya matanggal. Kailangan lang yan, tama yung alignment. Yan. Bago natin yung higpitan. Higpitan natin. Kailangan naka-align siya. Para hindi siya magpakat. Ngayon kapag hindi yan guys naka-align, kinakain niya itong bakal na yan. Bakal timing guide, kailangan lalak mo rin siya ng mga ganyan para makita mo yung kanyang timing. Ayan. Wala tayong timing guide guys, pero ginawan lang natin ang paraan para may timing natin siya. Dito naman sa intake, ayan guys. Ito yung kulay itim na yan. Ayan guys. Para-paraan lang yun guys, para may timing natin siya. Ayan. Ito niya. Ayan siya. Camshaft timing yan. Dating naman sa crankshaft guys, ito siya. Tier 1 for T. Ayan guys, naka-pointer yan. Dito. Ayan. Dating sa camshaft, ito na yun guys. Tapos ito, magkasalubog siya. Magkasalubong ito. Bit na natin ang kanyang pinsuner. Dito siya guys.
Dito siya nakatusok. Yan. Okay. Tinanggal na natin yung kanyang yung inilak natin dito, yung base grip. Kaya testing na natin ikutin. Unang ikot, 4 yan. Ayan. Unang ikot dito sa pulley. Nasa 4 siya. Nasa ibabaw itong bilog na yan. Okay. Pangalawa. Balik sa natin sa ulo. Ayan guys. Okay, nakabalik siya sa ulo. Ayan. Nakatutok dito. At ito naman. Ayan, nakatutok siya dyan guys. Iyon din. Okay, ayos. Magkasalubong yan guys. Yan ang timing niya. Mercedes C200. Ang CLA45 naman dito siya nakapalabas. Ganyan. Ito, sa lubong. Bago natin takpan ng valve cover niya, lagay muna natin itong ilalim. Dito muna tayo magtatakip. Once na nag-overhaul kayo guys ng Mercedes-Benz, mapalitan nyo ito. Kasi yan ang nagiging cause ng trouble code na P06DA00. Ito yun. Yan. Hindi gumagana ang solenoid kasi minsan putol yan. Minsan sira din ang solenoid. Nalagyan natin ng crankcase. Nalagay natin to. Ito yung oil level sensor. Ito yung magwa-warning sa'yo kapag kulang na ang oil mo. Ayan. Apat ang tornilyo. Okay. Ito yung crankcase, saka yung ibang niya. Lahat na. Nabalik na rin natin at gagawin na natin yung valve cover. Tingnan natin ang kanyang valve cover. Manipis lang na silicone dyan guys. Ayan. Ayan, napasok na natin sa dito. Okay. Tuturilyo na lang natin guys. Tapos itong cover nito. Tapos na tayo, kakabit na natin dyan. At ang susunod nating Mercedes, nasa labas pa. Ganito rin ang makina noon pero mayroon siya ditong adjuster sa kanyang camshaft. Kapakita ko. Kailangan lahat naka-torque yan. Naka-torque siya guys. Double check na lang natin. Nakikita nito naman. Ito na siya guys. Ready na siya para bukas. Mga accessories na lang yan. Una. Yan. Bukas isisalpak natin. Ipupuntuhan lang natin. Yan, dami nating trabaho guys. Yung mga jet ski tayo. GT 1800cc. Makina yan guys nito. Yan. Ito siya guys. Yan yung naputulan ng connecting rod. Eh, mga jet ski pa tayo sa labas. Ito naman transmission yan guys. Automatic transmission. Ito yung sasalpak natin. Yan. Nakabit muna natin yung kanyang flywheel. Ito muna. Dito siya nakalagay. May magnet ito mga boss. Yan o.
ng sensor. Hindi na nakakabit. Ayan. Ready na siya. Sunod natin ito. Yung kanyang flywheel. Ayan. Sunod ito. Tapos bolt. Yan, ibababa natin ang transmission niya bukas. Tapusin muna natin itong Mercedes. Kasi susunod natin yung isa. Ay sabay-sabay ang trabaho natin. Puro tayo makina dito ng makina ng jet ski. Ayan. Yung jet boat naman na nasa labas. Ayan pa mga jet ski yan guys. Ito na guys, paandarin muna natin ng anong tawag doon? Kulang-kulang pa yan kasi alanganin na tayo. Subukan lang natin bumandar. Marami pa yan, wala pang mga built yan, wala pang tubig. Yun. Okay, start mo na eh. Ayan, umandar na guys. Walang chicken gin? Ah, okay, good. Walang chicken gin na sa na. Sige, start mo pa na ulit. Painitin natin ng kaunti. Ayan, hindi pa nakakabit ng lahat. Ayos na, umandar na guys. Up, patay. Yan guys, maraming salamat sa panonood. Bye-bye. Mercedes Benz natin. Bulok.